Tumayo na po tayo po'y mananalangin. Mahabaging Diyos, Yahuwah na makapangyarihan po sa lahat. Narito po ang ilang bilang ng iyong mga lingkod na nagkakaisa at buong galang na dumadalangin sa iyo. Patuloy na naghahandog ng maraming pasasalamat dahil sa iyong patuloy na pag-iingat at pagliligtas sa bawat isa po sa amin. Nakikiusap kami sa iyo, Ama, nang muli mo pong tanggapin ang bawat isa po sa amin. O dakilang Diyos, wala kaming maililihim sa iyo. Kami ay nagkasala. Kami ay hindi nakatugon sa dahilan ng pagkapili mo sa amin. Kung kaya, Panginoong Yahuwah, muli mo po kaming patawarin. Pakilinis mo po ang aming mga puso at ang aming mga pag-iisip. Sa magkabi-kabila ay maraming tao ang nagdaranas ng mga matitinding kahirapan, mabibigat na mga suliranin at mga malulubhang karamdaman. Subalit kami iyong mga pinili ay patuloy mong iniingatan sapagkat sumasampalataya kami na ibig mo po kaming sumamba sa iyo at patuloy na maging abang kasangkapan sa lalong ikalalaganap na iyong katotohanan at sa lalong ikakikilala ng iyong dakilang pangalang Yahuwah. Sumasampalataya kami, Ama, na hindi na magtatagal at isusugo mo na ang aming Panginoong Yahushua upang kami ay kanya nang makasama doon sa bayang banal na inihahanda niya para sa kanyang tunay na mga alagad. Kaya, Ama naming Diyos, kaawaan mo kami na isama sa mga magiging mapalad. Kaya, Ama, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Gawin mo kaming matiisin upang kami ay magtagumpay at magtamo ng buhay na walang hanggan. Amin pong ipinapanalangin, Ama, ng aming kapatid na maghahayag ng iyong mga salita. Maliwanag niya na maituro upang ito ay sama-sama naming sampalatayanan sa ikaluwalhati ng iyong banal na pangalan. Narito po ang aming nakayanang abuloy. Iyo po sanang basbasan at tanggapin ito upang makatulong sa gawain sa iyong iglesia. Umaasa kami at sumasampalataya na iyon na pong dininig ang aming mga panalangin sapagkat ang lahat ng ito ay amin pong hinihiling, Ama, sa tanging pangalan po ng iyong anak, ang aming Panginoong Yahushua Kristo. Amen. Sa pangangalan ni Yahushua na kaya
Mga mahal na kapatid, tayo ay patuloy na binibigyan ng Diyos ng pagkakataon, pinagkakalooban niya ng ganitong sandali para tayo ay makapagpatuloy sa ating pagsamba sa Kanya. Na yan pong pagsambay katutubo na tungkulin ng tao, purihin at luwalhatiin si Yahuwah na lumalang ng lahat. Mga kapatid, mayroong dalawang bagay na dapat nating bigyang pansin. Yan po ay ang araw ng pag-agaw. Yan ang araw din ng kung tawagin sa English ay rapture. At meron pong tinatawag din namang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Yahushua. Sa dalawang yan, ang binigyan ng palatandaan ng ating Panginoong Yahushua o mga palatandaan ay yung kanyang ikalawang pagparito na kung saan ay bababa siya na lalapat ang paa niya doon sa bundok ng mga olibo sapagkat doon siya umakyat. At ang rapture naman o araw ng pag-agaw, walang ibinigay na mga palatandaan. Yan ay magaganap sa panahon na gusto ng Panginoon Diyos at sa araw na yan, magaganap ang ating pinakaasam-asam na kaligtasan, yang unang pagkabuhay na maguli. Tatandaan po natin yan. Pag sinabing rapture o pag-agaw, yan po ang unang pagkabuhay na maguli ng mga tao na namatay, na sumusunod sa ating Panginoong Yahushua, at pati na rin ang aabutang buhay na sumusunod sa ating Panginoong Yahushua ay makakasama ng mga unang binuhay para sumalubong sa ating Panginoong Yahushua sa alapaap. Doon sa mga itinanong ng mga apostol sa ating Panginoong Yahushua nang siya po, ang Panginoong Yahushua ay nasa lupa pa, anong magiging palatandaan ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? Doon ay binanggit ng ating Panginoong Yahushua sa aklat ng Mateo ang mga lindol, yang mga iba't ibang karamdaman, peste, yang mga kagutom, yang mga matitinding mga ikangay pangyayari katulad ng mga pagbaha, katulad ng mga bagyong malalakas na yan, yang mga iba't ibang tawag sa English ay hailstorms, mayroon pang mga religious deception, digmaan sa iba't ibang panig ng mundo, at ang pag-uusig sa mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua. Meron pa ring mga palatandaan na ang sabi roon panahon ng paglago ng karunungan ng tao, isa yun sa kasama sa palatandaan at ang paglaganap ng ebanghelyo sa lahat ng dako. At ang krisis ng ating paligid, nagaganap po yan. At ang kanilang pagtanggi sa pagsampalataya sa ating Panginoong Yahushua. Meron din namang mga tao na magpapakilalang sila raw ang Kristo, kaya kung tawagin sa English ay mga false Christ. At saka yung paglago ng sobrenatural, yung paniniwala sa hindi naman dapat paniwalaan, at yung pong lovelessness, yung kawalan po ng pag-ibig. Ngayon, ang ating pag-aaralan ay yung punto de vista naman ng apostol na si Pablo. Ang apostol Pablo ay tinawag nang siya po ay nang ang Panginoong Yahushua ay nasa langit na. Ang Pablo na dati Saulo ay patungo doon sa Damascus para patuloy niyang ipagpagawin ang pag-uusig sa mga tagasunod ng Kristo noon. Pero doon ay nagpakita ang Diyos, o ibig sabihin ko, nagpakita ang Panginoong Yahushua
hindi sa pisikal, kundi sa pamamagitan ng kanyang, boses. Nadinig po yun ni Saulo, 'di ho ba? "Bakit mo ako pinag-uusig?" At doon siya natawag at nang siya po'y matawag, mula sa pagiging Saulo ay naging Apostol Pablo. At siya po'y isinugo doon sa kahintilan. At siya po'y isa sa mga apostol na may pinakamaraming isinulat sa aklat ng Bagong Tipan. Mga mahal na kapatid, mahalaga po na malaman din natin ito sapagkat itong mga ituturo ng Apostol Pablo sa atin ay alam kong alam naman ninyo na ito'y sa inspirasyon ng ating Panginoon Diyos sa patnubay ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng revelasyon o pagpapahayag ng ating Panginoong Yahushua sa Kanya. Mga kapatid, pag alam na natin ito, hindi na tayo magtataka. Ang atin na lang gagawin, maghihintay na mangyari itong ipahahayag sa atin ng Apostol Pablo na matagal nang nakasulat sa Biblia. Mga mahal na kapatid, ayon po sa pagtuturo ng Apostol Pablo, ano po ang kahalagahan ng malaman natin kung ano ang mangyayari bago po dumating ang ating Panginoong Yahushua. Ang mabuti basahin natin itong nakasulat sa ikalawang Tesalonica 2:1. Ganito nakasulat, "Ngayon, aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Yahushua Kristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya." Papansinin po natin ang ipinahayag diyan ng Apostol Pablo. Na ang kausap po niya diyan ay ang mga kapatid. Ibig lang sabihin, mga sumasampalataya na. Alam niyo kasi, yung ibang mga tao, may mga tinatawag na preterist. Preterist. Mga tao na ang paniniwala nila, dumating na ang Kristo. Oh, na nangyari na ang pagparito ng Kristo. Ang kausap diyan ng Apostol Pablo, mga kapatid. Hindi mga preterist, mga taong ayaw maniwala na darating pa lang ang Kristo. Para sa kanila, nangyari na raw po. Ngayon, ano po ang dapat nating mapansin po diyan sa pahayag ng Apostol Pablo? Ang sabi ho niya, mga kapatid, oh, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Yahushua Kristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Kaya tatandaan natin, bago po dumating ang ating Panginoong Yahushua, ang Masiyak, ay dapat po na ating maintindihan na mayroong ipinagpauna ang Apostol Pablo. Pagkakatipon, magtitipon. So may pagkakatipon na magaganap. Ngayon, paano pa ho pinatunayan ng Apostol Pablo ang tungkol po sa pagparito ng Kristo? Ang pagparitong yan ang second coming niya. Hindi ho yan yung rapture. Pakinggan po natin, mga mahal na kapatid. Ganito nakasulat sa Tesalonica. At upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit, na kanyang ibinangon sa mga patay, si Yahushua nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Sa talatang yan, ang sabi ng Apostol Pablo, kausap din niya ang mga kapatid o mga sumasampalataya. Nakasama niya noon ang sabi, at upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit. Kaya, kaugnay ng ating binasa kanina, ng kausap ni Pablo yung mga kapatid, ang sabi, tungkol sa pagparito ng Kristo, hintayin. Hihintayin natin. Ngayon, teka muna. Puntahan po natin ngayon itong nakasulat sa Tesalonica. Ano po ang nakasulat sa unang Tesalonica 4:16? Ito po ang ating mapapakinggan, mga kapatid. Ayan, next slide. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo o sa Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Ayan po, ang tinutukoy na diyan ay hindi yung pagparito ng Kristo na bababa na magta-touchdown yung paa niya sa lupa. Diyan po sa aklat na yan ng Tesalonica, yan po ang tinutukoy diyan rapture o pag-agaw.
Kaya maaring ating iisipin na wala palang palatandaan yung rapture. Ang may palatandaan pala yung ikalawang pagparito ng Kristo na ang kanyang pailalapat dito sa lupa. Opo, yun ang nakasulat sa Biblia. Pero sa araw ng rapture, yung binabasa natin ito, mga kapatid, ang sabi ay ang Panginoong Yahushua ay bababang mula sa langit, na yan ang hinihintay ng mga alagad noon, maging ng Apostol Pablo, na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo o sa Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ano ho ito? Ito yung rapture o araw ng pag-agaw, na yan din ang kung tawagin unang pagkabuhay na maguli. Kaya yung itinuro sa atin sa Iglesia ni Cristo na ang kaligtasan po natin, ngayon ang unang pagkabuhay na maguli ay sa araw ng paghuhukom, mukha yatang may kalabuan po yun. Kaya malabo sapagkat ayon sa kanila, pagdating ng Kristo, sunog agad ang langit at lupa. Kung masusunog na agad ang langit at lupa, paano itong nakasulat sa Biblia? 'Di ba? Na ang sabi ay bababa ang Kristo mula sa langit, may tinig na arkanghel, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ito yung sa alapaap ito, mga kapatid, eh. Sa alapaap ito, hindi ito sa lupa. Kaya ang itinuro sa atin sa Iglesia ni Cristo na sa araw ng paghukom ay sunog ang langit at lupa, kokontra ngayon ito sa aklat ng sinulat ni Pablong ito sa 4:16. Bakit? Paano pa tayo sasalubong sa ating Panginoong Yahushua sa araw ng pag-agaw kung sunog na kaagad ang langit at lupa? Habang tayo'y sumasalubong sa kanya, di tayo tatamaan ng apoy, sunog tayo. Paano po yun? Bagay na biblically at logically, hindi ho totoo na pagdating ng Kristo, nalalapat ang lupa niya sa lupa, sunog na ang langit at lupa. Hindi ho totoo yun. Yan ang sequence po. Una, yung rapture, pag-agaw. Para kanino? Sa mga sumunod sa Kristo na nangamatay. At doon din naman sa mga taong sumunod sa Kristo habang sila'y buhay. Yun ang unang pagkabuhay na maguli. Yun ang pagsalubong sa Kanya sa alabaap. Binibigyan natin ito ng diin. Ano layunin natin? Para makita ang kaibahan ng pag-agaw o rapture na yan din ang unang pagkabuhay na maguli doon sa ikalawang pagparito ng Kristo, na yun ang binigyan ng mga palatandaan ng ating Panginoong Yahushua na bago dumating yun, digmaan muna, kahirapan, lawlessness, kawalan ng kapayapaan, iba't ibang mga kagutom, mga iba't ibang mga peste, at iba't ibang mga kahirapang darating. Yun ang may palatandaan, mga kapatid. Bueno, anong payo ng Apostol Pablo sa mga sumasampalataya nung panahon niya na ito rin ang ipinapayo sa atin? Pakinggan po natin, next slide, sa 2:2-3. Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip at huwag din namang kayong mabagabag, maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin. Sabi ni Pablo, nawari bagang nalalapit ng kaarawan ng Panginoon. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban ng dumating muna ang pagtaliwakas. Ang pagtaliwakas, katumbas po niyan sa English ay pagtalikod. At mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Mga kapatid, ano ang payo ng Apostol Pablo sa mga kapatid noon at maging sa atin? Kaugnay po ng pagparito ng Kristo. Ang sabi po diyan ay upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip. Huwag din naman kayong mabagabag. Bakit? Sapagkat ang sabi diyan ay mayroong mga taong magsasabi na parang waring mula sa amin ang sulat, wari bagang nalalapit ng kaarawan ng Panginoon. Kaya mayroong mga ganyang mga tao, di ho ba? Huwag kayong padaya kanino man ang sabi sa anumang paraan. Bakit?
Bago dumating yung kaarawan ng Panginoon o second coming ng ating Panginoong Yahushua, may mangyayari pa eh. Ano po yun? Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan. Bakit? Sapagkat ito'y hindi darating. Ano yun? Hindi darating yung second coming ng Kristo maliban ng dumating muna. Muna. Alam nyo kasi, pagka yan ay binasa natin sa English, sa 2 Thessalonians chapter 2 verses 2 down to 3, sa New Living Translation, don't be easily shaken or alarmed by those who say that the day of the Lord has already begun. Don't believe them, even if they claim to have had spiritual vision, a revelation, or a letter supposedly from us. Don't be fooled by what they say, for that day will not come until there is a great rebellion against God and the man of lawlessness is revealed. May mangyayari pa po eh. Meron pang isang tao na kung tawagin ay man of lawlessness na magre-rebel, lalaban sa Panginoon Diyos. Yan munang mangyayari bago po dumating yung ikalawang pagparito ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Pero bago pa mangyari yan, tapos na muna ang rapture, yung unang pagkabuhay na maguli. Tatandaan natin, mauuna po yun eh. Yun ay para sa mga tao na magkakamit ng unang pagkabuhay na maguli. Bueno, mga kapatid, ayon po sa pagtuturo ng Apostol Pablo, paano niya ipinaliwanag ang tungkol po sa kung tawagin na sa English ay man of lawlessness? Yan ang taong makasalanan. Ito, tuloy lang natin sa 4. Next slide. Ganito nakasulat. Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Paano inilarawan ng Apostol Pablo itong man of lawlessness, itong taong makasalanan na ito muna'y mahahayag bago dumating ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Yahushua? Nalalapat ang paa niya sa lupa. Kaya natin binibigyan ng distinction para lalo nating maintindihan. Iba yung rapture kaysa second coming ng Kristo. Mga kapatid, ayon po dyan sa ating nabasa, maliwanag. Nang sabi, itong taong makasalanan, kaya nga makasalanan eh. Bakit? Ano bang tinatawag na kasalanan? Paglabag o pagsalangsang sa kautusan ng Panginoon Diyos. Kaya nga ang tawag dyan, sumasalangsang. At hindi lang yon, nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Kaya ito palang taong makasalanan, man of lawlessness, na ito ay mahayag bago ang second coming ng Kristo ay mananalangsang ito. At ito po ay magmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano gagawin niya? Kaya mapagmataas. Ano pa siya'y nauupo sa templo ng Diyos? Isipin ninyo, pati ang templo ng manlalalang, uupuan itong taong ito. Kaya nga po kung tawagin man of lawlessness, taong makasalanan Ano pa gagawin niya sa pag-upo niya doon sa templo ng Panginoon Diyos na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos? Kaya itong man of lawlessness ay uupo sa templo ng Diyos at siya'y magkapapakilala na siya po ay katulad ng Diyos. Tatandaan natin yan. Ngayon, mga kapatid, bakit po ipinaalaala ito ng Apostol Pablo sa mga kapatid noon, maging sa atin, ang tungkol sa man of lawlessness, mga kapatid? Ayon po sa banal na kasulatan, ito ho ang pahayag. Pakinggan natin, next slide. 5:7, ganito nakasulat. Hindi ba ganinyo naaalaala? Nang ako'y kasama ninyo pa, sabi ni Pablo, ay sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito. At ngayoy, nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan. Sino yung siya na mahayag? Yung taong makasalanan,
yung man of lawlessness. Sabi ni Pablo, hindi ba ganin nyo naalaala nang ako'y kasama ninyo pa? Sinabi ko sa inyo mga bagay na ito at ngayon nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan. May nakapipigil pala para mahayag yung man of lawlessness. Bakit? Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Mga kapatid, kaugnay po itong man of lawlessness, itong taong makasalanan, ayon kay Pablo, anong sabi niya? Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Ito palang man of lawlessness, gumagawa na. Pag binasa po ninyo sa aklat po ng Biblia, pero sa wikang English, ang sabi sa talata ding yan, don't you remember that I told you about all this when I was with you? And you know what is holding him back? May nag-hold back dito sa man of lawlessness. For he can be revealed only when his time comes. For this lawlessness is already at work secretly. Sikreto. No? Gumagawa na pala ito. And it will remain secret until the one who is holding it back steps out of the way. Sa makatuwid ayon kay Pablo, ito pong man of lawlessness, ang taong makasalanan, lihim ng gumagawa ng kasamaan. Lamang, hindi pa po full blast. Hindi pa ho buong buo na nakikita ang kanyang ginagawang kasamaan at pagsalangsang. Bakit? Sapagkat mayroon pang pumipigil. May pumipigil. Ang sabi nga, sa ating binasang Ingles, ang sabi, and it will remain secret until the one who is holding it back steps out of the way. Pero it is already working. At work na itong taong makasalanan. Kumbaga underground. May ginagawa na siya. Pakiramdaman natin sa panahon natin. Meron namang ganyan, mga kapatid. Kayo hong makapagsasabi. Laganap ng kasamaan. Laganap na po ang iba't ibang mga karumihan sa isipan ng mga tao. Laganap na po yan. Kaya at work na itong man of lawlessness. At work na, sikreto nga lang, itong taong makasalanan. Pero, tandaan natin, kaya sikreto lang, may pumipigil pa kasi. Di ba, mga kapatid? May pumipigil pa. Ngayon, ang ating pong tanong, ayon po sa Biblia, kanino tumatrabaho ito? Sino ang employer? Kumbaga, sino ho ang nagpapatrabaho dito sa man of lawlessness? Dito sa taong makasalanan na ito? Sino po ang kanyang pinaglilingkuran? Next slide, 2:9 ganito nakasulat. Siya, ng kanyang pagparito, ang tinutukoy na siya, tatandaan natin, ang binabasa natin ay 2 Thessalonica, mula sa kapitulo 2, versikulo 1, tuloy-tuloy lang. Nakikita ho ba ninyo, mga kapatid? Kaya ito'y tumutukoy sa man of lawlessness, sa taong makasalanan. Nang sabi rito, siya, yun ang man of lawlessness, ng kanyang pagparito'y ayon sa paggawa ni Satanas. Kaya ang employer nito, si Satanas. Ang nasa likod nito, si Satanas. Nino? Nitong taong makasalanan na ito. Na ang sabi rito, ayon sa paggawa ni Satanas, ang kanyang pagparito, na may buong kapangyarihan at mga tanda. May kapangyarihan din ito. Kaya nga, pwede siyang manakop Diba? May kapangyarihan At mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan. Kahanga-hanga, may gagawin din ito na mga kahangahangang mga bagay. Pero kahangahangang kasinungalingan. Ano pa sabi ni Pablo? At may buong daya, mandaraya ito. Alam naman natin kung ang nagsugo sa kanya ay si Satanas, itong taong makasalanan, siyempre, sino ba hari ng pandaraya? Sino ba ang hari ng kasinungalingan? Hindi ba ang diablo? Kaya itong taong makasalanan na ito ay ipadadala ni Satanas at ang sabi, at may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak. Ayun ang problema. Pagka ikay na biktima nitong man of lawlessness, nitong taong makasalanan,
mapapahamak ka. Kaya dapat talagang mag-ingat, eh, 'di ho ba? Dapat talaga ang tao ngayon ay maging vigilante. Watchful tayo. Sino sa mga itong mangangaral na ito? Sino sa mga taong ito, itong ginagamit na kasangkapan ni Satanas, na ito ay tumatrabaho ng lihim ng buong kasinungalingan, kahangahangang kasinungalingan, may kalakip na pandaraya, para mga tao mapabilang at makasama niya. 'Di ho ba? 'Yan ang kanyang trabaho, eh. Sapagkat tandaan natin, ang trabaho ni Satanas ngayon ay magpatuloy sa pandaraya sa mga tao para makasama niya. Sapagkat si Satanas ay ibubulid na tiyak yan sa dagat-dagatang apoy, eh. So ang trabaho niyan ay magpatuloy na maghanap ng mabibiktima at meron siyang gagamiting kasangkapan. Ito na nga, itong taong makasalanang ito, man of lawlessness. Nang sabi pa rito, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mangaligtas. Yan po ang rason. Kaya marami mapapahamak, eh. Bakit? Sapagkat itong man of lawlessness na ginagamit na kasangkapan ni Satanas ay magpapalaganap ng kasinungalingan at ang mga tao naman, imbis na tanggapin at ibigin yung totoo, ang inibig yung kasinungalingan. Kaya sabi ni Pablo, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mangaligtas. Kaya mahalaga po na sa atin po na patuloy na paglilingkod, alam natin yung katotohanan. Di ho ba, mga kapatid? Ano yung katotohanan? Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kaya hindi basta tayo nakikinig. Hindi basta tayo ay tanggap na lang ng tanggap ng kung ano ang ituturo o itinuturo ng isang mangangaral. Kailangan po sa atin ay mapagsuri. Kailangan sa atin ay ating inuusisa ang ating pinakikinggan kung baka ito po ay may kasamang pandaraya. Baka itong pangangaral na ito, akala mo ay totoo, yung pala hindi totoo. Di ba, mga kapatid? Kaya kailangan po sa atin, mga kapatid, ay mapagsuri. Mahalaga na tayo bilang iglesia ni Yahushua, nagsusuri. Inaalam po natin ng ating pong pinakikinggan, talagang aral ng Panginoon Diyos. Hindi po yung aral na inimbento lang ng tao para siya'y makinabang, pati na rin yung kanyang kasama. Di ho ba? Mga kapatid, kaya mahalaga po yan. Ngayon, ang tanong po natin ay ganito. Ayon po sa Biblia. Ano ang sistemang gagawin nitong taong makasalanan na ito na isinugo ni Satanas para maimpluwensyahan ang mga tao? Imbis na ibigin yung katotohanan, ang inibig yung kasinungalingan. Tuloy natin ang basa. Next slide. Ito kasi ang estilo nitong si Satanas na ito, eh. Sa pulmula, ito yan. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoon Diyos. Alam kong alam ninyo, nang tinutukoy ditong ahas ay si Satanas. Ang sabi, lalong tuso ito kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoon Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Alam kong alam na ninyong istorya niyan. Lalong tuso. Kaya nga po, kanyang natukso si Eva, eh. Bakit? Sapagkat mapamaraan siya. Ano paraan niya? Ang paraan niya parang nagmamalasakit siya, eh. Di ho ba? Hindi totoo yon. Kainin niyo yan. Pag nakain niyo yung bunga na yan na ipinagbabawal ng Diyos ninyo, magiging katulad din kayo ng Diyos nyo na nakakakilala ng mabuti't masama. Di ba? Na makatwid, talagang itong si Satanas ay manunukso at ang sistema ng kanyang paraan ng panunukso ay very tricky po. O, di ba? Na marami siyang trick na ginagamit para lang mapaniwala. Yan ang nabiktima nga niya sa Eva at kasama na si Adan. At ang tanong natin ay, meron ba siyang mga gagamiting kasangkapan? Ito sa Korinto, sabi, ngunit ako'y natatakot, sabi ni Pablo. Baka sa anumang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan. Kaya magkaugnay yung talatang yan, di ba? Si Eva dinaya dahil sa katusuhan nitong ahas na yan ay si Satanas. Sabi naman ni Pablo, sa mga
kaanib o mga tagasunod ng Kristo noong panahon niya, eh. Ngunit ako'y natatakot baka sa anumang paraan ng wika ni Pablo kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Nakita ninyo, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo o nasa Kristo ay pasamain. Paano ho yun? Paano pasasamain? Hindi sisiraan, di ba? Yung katotohanang natanggap ng mga tagasunod ng Kristo noong panahon ng Apostol Pablo sa katusuhan ng Diablo ay kanyang pasasamain. I-distort, di ba? Pasasamain. Kanyang ililihis. Pero gagamit din. Kaya nga si Satanas gumamit din ng sitas, di ho ba? Nung tuksohin niya ang Panginoong Yahushua. Lahat ng panunukso niya, sabi ng Panginoong Yahushua, nasusulat din naman. Nasusulat din naman. Aba, gumamit din naman ng sitas itong si Satanas. Nasusulat din naman, sabi ni Satanas. Na ikay magpatihulog at ikay sasaluhin ng mga anghel. Gumagamit din ng sitas. Di ho ba? Kaya, mag-iingat din tayo. Hindi lahat ng gumagamit ng mga talata ng Biblia at nagtuturo, Biblyang ginagamit, tunay na kasangkapan ng Diyos. Bakit? Itong sabi sa 14, at hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Si Satanas po'y nagpapanggap, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi ba totoo yun? Kaya alam nyo, sa pagpapakunwari, marami din ang naloloko. Kaya marami na i-scam Di ba? Kasi nagpakunwaring siya'y totoo, siya ay lehitimo, siya ay talagang ika nga, ang gawain niya ay ayon sa batas, ikaw na may paniwalang paniwala. Kaya marami na i-scam. Di po ba? Bakit? Hindi nag-isip Bakit? Lahat ng sasabihin ng kanyang kapwa, paniniwalaan Ang sabi rito ni Pablo, kung paanong itong si Satanas ay nagpapanggap na, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan, ang sabi niya rito, hindi katakataka. Ang sabi rito ni Apostol Pablo. Hindi malaking bagay nga. Ng kanyang mga ministro naman, may mga ministro din pala ito, ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran, ng kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. May kasangkapan ba itong si Satanas? Meron. Ano rin? Mangangaral din. Ano tawag? Mga ministro. Pero anong klaseng mga ministro? Mga nagpapakunwari na waring ministro ng katwiran. Parang sila po ay sa Diyos. Nagpapakunwaring wari, ministro ng katwiran. Bakit? Biblia din po ang ginagamit Itinataas ng kanilang kamay ang Biblia rin Di ho ba mga kapatid? Sasabihin nila, eto ho ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ito po ang sinasabi ng ating Panginoong Yahushua. Ito po ang pahayag ng ating Panginoon Diyos. Kumot narinig mo yon at nakita mo ang itinataas ay Biblia, paniniwalaan naman natin kaagad-agad. Aba, wag ganon. Kailangan po ay ating pakinggang mabuti. Bakit? Sapagkat may mga ministro si Satanas na nagpapakunwari na waring ministro ng katwiran. At ano ngayon ang pahayag ni Pablo sa ganitong uring mga ministro? Na maaring ngayon ay namamayagpag at marami silang naloloko. Ang sabi, ng kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. May pasya na sa mga tauhan, mga ministro ni Satanas. Ngayon pa lang may pasya na. Tiyak yan na sila po ay parurusahan ng Panginoon Diyos. Maliban na lang kung sila'y magbago. Di ho ba? Ngayon, mga kapatid, bagamat ayon sa ating binasa kanina, ang hiwaga ng kasamaan, ibig sabihin, yung man of lawlessness ay palihim na gumagawa. Ano ang pumipigil upang mahayag ang taong ito? Pakinggan natin. Dito po sa 16:7-8 ng Juan. Gayunmay, sinasalita ko sa inyo ang katotohanan.
nararapat sa inyo na ako'y yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mang-aaliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo at siya pagparito niya ay kanyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol. Pag binasa natin ito sa Ingles, mga kapatid, ganito ang nakasulat. But I tell you the truth, it is to your advantage that I go away, sabi ng Kristo. Kasi ito yung pagkakataon ng Kristo po ay aakyat na po sa langit eh. Nalulungkot yung mga alagad niya. Pero ang sabi ng ating Panginoong Yahushua, but I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper, the comforter, the advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby, will not come to you. But if I go, I will send him, the Holy Spirit, to you, to be in close fellowship with you, and he, when he comes, will convict the world about the guilt of sin and the need for a Savior, and about righteousness and about judgment. Bagamat ang hiwaga ng kasamaan ay palihim na gumagawa, sino yon? Yung taong makasananan. Anong pumipigil sa kanya? Kaya hindi pa siya lubusang nahayag. Yun po ang tinatawag natin na Espiritu Santo, ang Holy Spirit. Nang sabi ng ating Panginoong Yahushua, ang Holy Spirit ay tinatawag ding comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby. Nang sabi ay, but if I go, I will send him, the Holy Spirit, to you. Kaya yung Holy Spirit will be sent by Yahuwah and Yahushua to you. Kanino yung you tumutukoy? Doon sa mga alagad ng ating Panginoong Yahushua. Ano katunayan? Next slide. Dito po sa Efeso, ganito nakasulat. Si Pablo, apostol ni Kristo Yahushua, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos sa mga banal na nasa Efeso at sa mga mananampalataya kay Kristo Yahushua. Sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya, na sa Kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan, hindi kasinungalingan. Bakit? Si Pablo nagsasalita rito eh. Ano dala-dala niya? Aral ng katotohanan. Bakit? Sapagkat siya po'y apostol ng Kristo eh. Di ho ba? Tuloy natin ang basa. Nasa Kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Ano katunayan ng Espiritu Santo na yon ang pumipigil? Kanino? Sa taong makasananan doon sa man of lawlessness para hindi siya lubusang mahayag pa. Yan po ang Espiritu Santo ay ibinigay, ang sabi will be given to you. Ang you, ang tinutukoy doon ay ang mga banal na taga Efeso, partikular sa ating binasa. Sino sila? Mga mananampalataya. Paano naging mananampalataya? Tinanggap nila yung pong aral ng katotohanan. Kanino galing? Sa ating Panginoong Yahushua, tinanggap ng Apostol Pablo, itinuro sa mga tagasunod ng Kristo, yun ang ebanghelyo, ang wika ng inyong kaligtasan. Gaano kahalaga po yun? Ang sabi, kay tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Sa makatwid, ganito po yan. Yang man of lawlessness, yang taong makasalanan, hindi lubusang mahayag, pero palihim na gumagawa na ng kasamaan, mga kapatid, may pumipigil, kaya hindi pa nahayag ng lubusan yan. Ang pumipigil, ang Espiritu Santo. Tandaan natin, ang Espiritu Santo, ayon sa Juan 14:26, Juan 15:26, ay isinusugo ng Ama at ng ating Panginoong Yahushua. Di ho ba, mga kapatid? Kaya ang Espiritu Santo, yun ang pumipigil. Kanino?
dito sa taong makasalanan para wag siyang hayagang lubusang mahayag. Pero yung Espiritu Santo'y tinanggap. Sinong tumanggap ng Espiritu Santo? Ang tumanggap ng aral. Kanginong aral? Mula sa mga apostol, katulad ng Apostol Pablo. Anong uring aral yon? Aral ng katotohanan. Gaano kahalaga kapag ang tinanggap ng tao ay aral ng katotohanan, dalisay na ebanghelyo? Ang sabi, tumanggap sila, tinatakan sila ng Espiritu Santo. Kaya ating mapipicture, ano ho? Hindi pa lubusang nahayag itong tao makasalanan. Kasi meron pang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ibinigay sa mga tunay na mga alagad ng ating Panginoong Yahushua, yung tumanggap ng tunay na aral na galing sa Panginoon Diyos. Ano ngayon ang mangyayari? Pagka naalis na yung Espiritu Santo. At kailan maaalis yung Espiritu Santo? Ito, tingnan natin sa Tesalonica. Next slide. Ayan. At kung magkagayoy, mahahayag ang tampalasan, napapatay ng Panginoong Yahushua ng hininga ng kanyang bibig. Ayan. At kung magkagayoy, tuloy-tuloy lang basa natin di ba? Binabalik-balikan natin ang ibang mga versikulong nabasa na natin. At kung magkagayoy ng wika ni Pablo, galing yan sa salitang pag nawala na yung pumipigil. At kung magkagay, mahahayag ang tampalasan. Yung man of lawlessness ay fully, ay marireveal na yan. Papatay naman siya ng Panginoon ng hininga ng kanyang bibig. Kaya, pag kayong pumipigil, yun ang Espiritu Santo na tinanggap ng mga kayahusya, yung tunay na tagasunod ng Kristo, doon po hayagang mahahayag na ang man of lawlessness. Kailan po maaalis ang pumipigil na ibinigay sa mga alagad ng Kristo? Balikan natin ito, Tesalonica, ganito nakasulat, mga kapatid. Kapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo sa Kristo'y unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitiray, aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. Hindi sa lupa, sa hangin. Kaya hindi ito ang ikalawang pagparito ng Kristo. Itong Tesalonicang binabasa natin na magta-touchdown ng kanyang paa sa lupa. Ito ang tinatawag na pag-agaw. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Ito ang tinatawag ding rapture. Ano po ang katunayan, mga kapatid? Basahin natin dito sa Thessalonica, the same verse. I will just read this in English. For the Lord himself will come down from heaven with a shout of a command, with the voice of the archangel, and with the blast of the trumpet of God. And the dead in the Christ. Kanino ba yung kay Kristo? Hindi ba yung mga tagasunod niya? Yun ang kung tawagin natin Iglesia ng Panginoong Yahushua. Ano ang sabi? And the dead in Christ will rise first. Kaya ang unang pagkabuhay na maguli, hindi sa araw ng paghuhukom, kundi sa araw ng pagdating ng Kristo. Saan? Sa lupa? Aba hindi, sa alapaap. Tuloy natin. Then we who are alive and remain on the earth will simultaneously be caught up. Sipin mo, may imagine natin yun, Alam na natin to Yung mga unang bubuhay maguli, pagdating ng Panginoong Yahushua sa alapaap, yung mga tagasunod ng Kristo, mula pa noong unang siglo, panahon ng Kristyanismo, hanggang sa dumating sa panahon natin, sa mga huling araw na ito. Yung nangamatay na yon, unang bubuhay yon. Yung mga darat ng sumusunod sa Yahushua ay kasama ng unang binuhay, sasalubong sa Panginoon sa alapaap. At ano ang sabi? Ito ang sabi pa. Tuloy natin basa. Then we who are alive and remain on the earth will simultaneously. Pag sinabing simultaneously, sabay-sabay. Yung unang binuhay at yung mga darat ng buhay na sumusunod, sabay-sabay. Be caught up or raptured together with them, the resurrected ones, in the clouds. Hindi sa lupa. In the clouds. To meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord. Yan ang rapture.
Yan ang unang pagkabuhay na maguli. Yan pong pag-agaw. Yan pong inaasahan ng mga iglesia ni Yahushua. Hindi yung araw ng paghukom na pupugnawin ayon sa kanila ang langit at lupa. Paano pa matutupad itong talatang ito? Kasi para sa iglesia na ating pinanggalingan, pag-araw ng paghukom, sunog na agad lahat. Tapos! Ganon sila Paano pa ito? Itong talatang ito. Ginagamit din nila ito. Pero hindi sila naniniwala diyan sa rapture Basta sa kanila, paghukom, susunugin lahat ng tao masama, pugna ang langit at lupa, lahat sila ligtas, kapag sila raw magiging tupa. Bueno, mga kapatid, pagbigyan natin sila kung yan ang paniniwala ho nila, hindi natin ipipilit itong nakasulat sa Biblia, mga kapatid. Gaano katibay itong pangakong ito? Yung rapture na yan. At gaano katibay ang ating pananalig diyan sa pangakong yan? Kasi itong sinabi ng Kristo Ito sa 14:3, aklat ng Juan. Ganito nakasulat. Next slide. Ito po. At kung ako'y pumaroon, ito ang Kristo'y nasa lupa pa. Pangako niya to sa mga alagad niya bago siya umakyat sa langit. At kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo na may dumuon. Ayan ang kausap niya dyan, yung mga tinubos ng dugo niya. Yan nga, ang mga taong makakasama sa rapture. Ang sabi niya, at kung ako'y pumaroon sa Ama, sa langit, at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. Saan yan? Sa alapaap. Ano layunin? Upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Ano ngayon ang mangyayari sa lupa pagkatapos ng rapture? Magkakaroon po ng magaganap na napakaganda. Pero bago natin napakaganda yon, pero ang totoo hindi napakagandang pangyayari. Sapagkat pagkatapos ng rapture po, ang kasunod na mangyayari, unahin muna natin ito, ay dadalhin ng Kristo ang Iglesia, yung mga tagasunod niyang tunay, yung mga unang binuhay at saka yung dinatnang buhay na binago na lang sa isang kisap mata sa Ama. Di ho ba? At ayon po sa Christian eschatology. Teka muna, ano bang ibig sabihin ng eschatology? Ang eschatology po ay isang sangay ng teolohiya na may kinalaman sa mga huling kaganapan sa kasaysayan ng mundo o ng sangkatauhan. Yan ang eschatology. Pag sinabing Christian eschatology, may kinalaman sa magaganap sa sangkatauhan. Ito nga po magaganap. Pero ang unang tatanggap ng biyayang napakahalaga at napakadakila ay yung kay Yahushua, tumanggap ng tamang aral. Makakasama sila doon sa rapture, unang pagkabuhay. At ano ngayon ang mangyayari pagka nandoon na sa langit? Pag binasa ninyo ang Apokalipsis 19:7, ang sabi, tayo'y mga gagalak at tayo'y mangagsayang mainam at siya'y ating luwalhatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. Yan pong 19:7 ay nagsasaad ng katuparan ng metapora o pagtutulad. Ano yung pagtutulad na yon? Ang Kristo'y itinulad sa lalaking ikakasal, esposo. At yung iglesia o eklesia na yun ay binubuo ng mga tagasunod ng Kristo ay itinulad sa esposa. Kaya doon sa bayang banal, naroon ang kasalan. Yan ang mangyayari. Di ho ba mga kapatid? At pagkatapos po ng kasalan doon sa langit ng iglesia, esposa, Kristo, esposo, ano naman po ang mangyayari dito sa lupa? Ayon po sa Daniel, this is not included in our slide, doon po sa Daniel 9:24 hanggang 27, magaganap po rito ang tinatawag natin na 7-year tribulation. Magaganap dito sa mundo. Ang 7 taon na matinding kapighatian, mga kapatid. At diyan sa matinding kapighatian na yan, ay may magaganap na hindi gugustuhin ng mga tao. Na ang kanilang iisipin talaga at pakakahangarin ay makasama sila
sa unang bubuhayin. Bakit? Sapagkat kung ating babasahin ang iba't ibang sa bahagi ng Biblia, matindi po ang magaganap diyan sa 7 taong tribulation na yan eh. Ano mangyayari ngayon pagkatapos ng 7 taong tribulation na yan? Ito na ngayon ang kasunod, mga kapatid. Next slide. Sa aklat ng Judas, Tadeo. At ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adam na nagsabi, narito, dumating ang Panginoon. Anong pagdating? Tapos na ang rapture, hindi na yan ang rapture. Ano na yan? Nakasama ang kanyang mga laksalaksang banal. Aba, sino yung laksalaksang mga banal? Di yun ang pong mga nakasama sa rapture na mga inaring banal. O, di ba? Yun ang, kasi ang iglesia, tinulad sa babaeng malinis. Kaya, kung tawagin ay laksalaksang banal, yan ang nakinabang sa dugo ng Kristo eh. Di ho ba? Anong sabi? Dumating, nakasama ang kanyang mga laksalaksang banal upang isagawa ang paghuhukom sa lahat. Paghuhukom na. Kaya hindi ito yung rapture. Tapos na rapture. Ito paghuhukom sa lahat. At upang sumbatan ng lahat ng masasama sa lahat ng kanilang mga gawang masasama na kanilang ginawang may kasamaan at sa lahat ng mga bagay na mabibigat na sinalita nila o sinalita laban sa kanya ng mga makasalanang masasama. Alam nyo kasi maraming nagsasalita laban kay Jose. Kaysa siya hindi ang Mesias, kaysa siya ay inaalihan ng demonyo, siya ay nakagawa ng mga himala dahil siya ay tinulungan ng demonyo, ni Beelzebul, nasa kanya. Alam nyo lahat ng yan, pagdating ng Kristo, ilalapat niya ang matuwid na paghuhukom sa lahat, mga kapatid. Tuloy pa natin ang basa at ang sabi rito, at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang manghatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Yan ang araw ng paniningil. Kailan yan? Pagdating ng ating Panginoong Yahushua. Sa ibang talata ng Biblia, mga kapatid, makikita ang pagbaba niya. Nakasakay siya sa puting kabayo, kasama ng laksalak sa mga banal at armies of angel, nakasakay din sa puting kabayo, ay bumababa. Makikita ng lahat ng mga tao, pati na ng mga nagpako sa kanya sa krus at pumatay sa kanya ang kanyang pagbaba. Yan ang tinatawag na second coming of our Lord Yahushua HaMashiach. Pagbaba niya ay ilalapat niya ang makatarungang paghuhukom. Mga kapatid, yan po ang nakasulat sa Biblia. Hindi natin inimbento po ito, mga mahal na kapatid. Ang ating ginagawa ay yung binabasa natin sa talata ng Biblia. Ano ngayon ang magaganap pag binasa niyo ang Mateo 24 ay sa 25 ay titipunin ng Kristo pagbaba rito, lumapat na. After 7-year tribulation, lumapat ng paa niya sa lupa. Titipunin lahat ng buhay. Pagbubuktin-buktin katulad ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa, ang kambing ay sa kaliwa, ang mga tupa ay nasa kanan. Ang mga tupa ay pagsasabihin, manahin ninyong kaharian. Bago pa yung kahariang bayang banal na may dalisay na ginto, mamanahin nila, kasama sila sa millennial kingdom. Sapagkat, gaya ng alam na po natin, pagdating ng Kristo rito, ay yun na nga, pagbukod-bukod. Yung kambing naman, ang sasabihin niya, pasaapoy kayo. Mayroon ng verdict. Paghatol po yun eh. Ang verdict ay paghatol. Pero the execution of the punishment ay hindi pa kaagad-agad. Mangyayari pa yon after 1,000 years eh. Sapagkat pagdating ng Kristo rito, ang mga taong nasa uring tupa ay kasama niya. Na maghahari ng 1,000 taon dito. Pero bago pa yun, pagbaba niya kasama ng laksa-laksa mga anghel at mga kasanduluhan ng mga anghel, susugod sila doon saan? Sa digmaan sa Armageddon. Sapagkat ang Israel ay tutulungan at sasakluluhan sapagkat sila'y nilulusob ng iba't ibang mga bansa sa pangunguna nitong taong makasalanan. Itong man of lawlessness, ito yung Antikristo mga kapatid.
Kaya may Antikristo muna bago po darating ang Kristo bilang ikalawa. Pagdating niya ay sa pamamagitan ng espadang lalabas sa kanyang bibig. Hihingahan niya, lilipulin yun eh. Ay yung mga yon. Patulad po na nakasulat sa aklat ng Apokalisis 19, lilipuin lahat ng mga bansang yun na lumalaban sa Israel. Pagkatapos po, pag nagapi na sila, may bababang isang anghel. Ibibilanggo si Satanas sa kaila-ilalimang bahagi ng lupa at maghahari na ang Kristo ng 1,000 taon. Wala na si Satanas. Papasok doon ang mga nanindigan sa panahon noong tribulation na hindi sumamba sa larawan ng Antikristo o taong makasalanan at hindi sila tumanggap ng tanda. At maghaharing kasama ng Kristo sa loob ng 1,000 taon. At pagkatapos ng paghaharing yon ay magaganap ngayon ang pagpapalaya kay Satanas. At siya ay mandaraya pa ng kanyang madadaya ay kasindami ng buhangin sa dagat. Saan nang gagaling yon? Dadayain niya. Sa loob ng 1,000 taon, maraming ipanganganak, mga kapatid. Anong gagawin nila? Kukubkubin ang kampamento ng mga banal. Aagawin nila yung lugar na pinaghaharian ng Kristo. Pero hindi mangyayari po yon. Bakit? Bababa ang apoy. Sila'y susunugin. At sila'y mamamatay. At pagkaraan ng ilang sandali o taon, batay sa kalooban ng Diyos yun, silang lahat ay bubuhay maguli. Haharap sila sa harap ng luklukan, Great White Throne. Bubuksan ng mga aklat. Bubuksan ng aklat ng gawa at aklat ng buhay. Lahat ng hindi nakasulat ang pangalan nila sa aklat ng buhay ay ibubulib sa dagat-dagatang apoy. Yan ang mangyayari, mga kapatid. At alam naman natin, bago pa mangyari, bababang bayang banal at ang lahat ng mga maliligtas ay doon mapaparoon at malalagay at sila po ay makakasama ng Diyos magpakailanman at doon tayo ay magiging maligaya at ating malalasap ang ligaya na ating matatanggap bunga ng ating ginawang paninindigan sa panig ng katotohanan, sa panig ng mga salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, itong panahon natin ngayon, may gumagawa na. Kitang-kita na natin. Hindi lang isang grupo ng relihiyon ang gumagawa ng mga kasamaan na sapagkat ang sabi, mga kampon sila ni Satanas, mga ministro sila, mga tagapagturo, sino mang tagapagturo na kanilang dinidistort ang Biblia, sino mang tagapagturo na ang aral ng Diyos ay kanilang binabaluktot, pinapalitan ng kanilang sariling paliwanag, mga tauhan yan ni Satanas. Mga trabahador yan, pero ang kanilang employer ay si Satanas. Ang sa kanila ay gumagabay. Kaya tayong mga iglesia ni Yahusha, anong ating ginagawa? Sinusuri natin. Bago natin sampalatayanan, tinitiyak muna natin kung ito'y kalooban ng Panginoon Diyos. Anong layunin natin? Upang tayo magkamit noong karapatan, makapaglingkod sa Diyos. At pagdating sa kaligtasan, ang Diyos na ang bahala ron. Basta ang ating gagawin, maglingkod tayo sa tamang paraan. Ang Diyos na ang bahala sa atin. Kaya mga kapatid, yung ating pinag-aralang ito sana ay ating matandaan. Ang mundo ay wala na pong lunas ito. Sino man ang malagay, sino man ang maghari o maging presidente, laganap na po ang kasamaan. Laganap na po ang iba't ibang mga karumihang nagaganap dito sa mundo. Umaasa tayo na maliwanag sa ating lahat ay tumayo at ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Narinig namin ang mga katotohanan ito. Aman Diyos, aming hinihiling sa iyo na sana'y gawin mo kaming mananampalataya. Kami mapagsuri, nag-uusisa sa aming mga pinakikinggan. Maging kami na nag-aaral ngayon, dapat lahat ay inuusisa po namin para aming matiyak ng aming matanggap yung aral ng katotohanan, ang ebanghelyo tungo sa kaligtasan at hindi ang aral na daladala ng mga ministrong nagpapakunwari sapagkat sila ay mga ministrong nagpapakunwari sapagkat ang nagdala at nagsugo sa kanila ay ang anghel na nagpapakunwari, walang iba kundi si Satanas.
na iyong pangunahing kaaway. Siyang nandadaya sa mga tao. Aming hinihiling sa iyo na kung paanong kami nakaliwanag, sana ganun din ang aming mga kapatid, mga kamag-anak, kaibigan, at iba't ibang mga tao sa mundo na habang may panahon pa, Panginoon Diyos, maawa kang magsuri din po sila upang sama-sama kaming makapagbigay lugod, kapurihan, na ito ang aming layunin. Ito ang iyong layunin sa amin, na sambahin ka ng tama at kami naman makatugon sa dahilan ng pagkakalalang mo sa amin. Purihin ang iyong dakilang pangalang Yahuwah. Purihin ka, Ama. Sinasamba ka namin at hindi man nakataas ang aming mga kamay. Kami nangangako sa iyo sa napakakaunting labi na itong ibinukod mo. O Diyos, dito kami mananatili sa mga aral na aming tinanggap dito at dito kami dapnan ng pagsusugo mo sa iyong bugtong na anak sa alapaap upang sumalubong sa kanya ang tunay na tagasunod niya. Sumasampalataya kami, binasbasan mo ng mga leader ng mga bansa, lahat ng mga tao, Panginoon, lalo na ang nasa mga lugar ng digmaan at mga iba't ibang mga kalamidad. Maawa ka po sa mga tao, sa aming mga kaibigan. Loobin mo sana na habang may buhay pa, makapagsiyasat din sila. Umaasa kaming lubos, tinanggap mong aming dalangin, inari mo ang bawat isa sa amin sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah at ang patuloy na paikilakit ng Espiritu Santo, sinawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, meron tayong ilang mga tagubilin, tulad po ng ating donasyon sa opirpa.com at ating abuloy sa churchofyahushua.org. You can share our website at www.churchofyahushua.org, which contains our declaration of faith and links to the latest worship service and videos. Saka yung second, sa chapter 2 ng 1 Corinthians, o Timothy, ibig sabihin, verses 1 down to 2, it says, first of all then, I urge that petitions, prayers, requests, and thanksgivings be offered to God for all people, for kings and all others who are in authority, that we may live a quiet and peaceful life with all reverence toward God and with proper conduct. Patuloy po nating laging isama po sa ating panalangin, hindi lang po ang ating sarili, hindi lang yung mga kapatid na po natin, lahat po ng tao sa buong mundo ay ating ipanalangin, sapagkat sila man po ay dapat po na matuto na sundin ang kung anong kalooban ng Diyos para sa atin. Hanggang diyan po at tayo po ay natatapos na. Isa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkakyat na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin. Mga labing ang iglesia, ipagtanggol ang katwiran, gamit ang sandatanya.